Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating Love Therapy online. Medyo bago yung system na ginagamit natin ngayon. So, kung medyo malabo ako ng konti and things like this, pasensya na, okay? Hindi May, po mata niyo yung malabo. hindi mata niyo yan. Kung malabo ako pag nandito, okay? Bago yung system kasi piniprepare namin ang lahat kasi very soon, secret. Secret na lang kasi meron kaming napakagandang improvement na gagawin sa mga programs natin, okay? So for the meantime, let's hold on dito sa meron tayo. Okay? Now, as you all know, pinag-uusapan natin this past months yung Revealer of the Soul. Na pag-usapan natin na yung Diyos, yung nagpapakita sa atin, nagre-reveal sa atin ng lahat ng kailangan nating malaman patungkol sa sarili natin, patungkol sa buhay natin, patungkol sa love life natin, nang sa ganon magkaroon ng blessing and transformation sa ating relationships. Siya yung nagre-reveal. Okay? Sino man yung humble, maririnig nila kung ano yung revelation ng Diyos at tatanggapin nila yon. Today, we are going to be talking about yung ministry of reconciliation. Narinig na ninyo yung salitang reconciliation. Ano ang reconciliation? Ang reconciliation ay yung pakikipag-ayos. Okay? Sa pinaka-basic na translation, pakikipagbati, pakikipag-ayos. Maraming relationships na basag nowadays. Sabi sa isang survey na nasa around 50% daw ng nagpapakasal ang they end up na naghihiwalay. At marami ang ginagamit yung statistics na yan para gawing excuse yung mag-live-in na lang tayo kasi marami naman nagpapakasal, they just separate anyway. So pag live-in, at least bawas-bawas ng konting complications. Kung hindi tayo mag-workout, so we separate, walang legal stuff. But yung sinasabi kong statistic na yan sa inyo, hindi yan excuse. In fact, yan ay explanation. Yan ay, not explanation, revelation. Revelation ng ano? Revelation na nagpapakita kung ano ang problema sa puso ng tao. Okay? Kasi yung Diyos, hindi niya kailanman pinangarap na magkaroon ng hiwalayan, ng divorce. In fact, sa Biblia, nakasulat nga, God hates divorce. The only reason why pinayagan ng Diyos yon is because matigas daw yung puso ng tao, sabi ni Jesus. Sabi, dahil sa katigasan ng puso nyo, so pinayagan ng Diyos na magkaroon ng divorce kahit ayaw niya. Ayaw niya. Bakit? Kasi para sa Diyos, ang pagsasama na mag-asawa ay isa sa mga pinakasagrado sa lahat. Pero, okay, we go back sa pinag-uusapan natin. Bakit kaya may mga naghihiwalay? Bakit kaya may mga relationships na sira? Makikita nyo to sa pag-uusapan natin today and may this reveal sa inyo yung mga dapat nyong gawin. Kung sakaling ikaw ay nasa isang relationship na may lamat na, magkasama pa rin kayo kasi, ayaw nyong magkahiwalay, nakakahiya sa pamilya. Things like this. Ayaw nyong maghiwalay kasi alang-alang sa mga anak ninyo. Magkasama kayo hindi dahil sa mahal nyo isa't isa. Magkasama kayo dahil may mga ano kayo, may mga concerns, okay? Pero para kayo napipilitang magsama. O kaya naman, naghiwalay na. Maybe naghiwalay na. O kaya naman ikaw ay single na natatakot ka sa mga sinasabi kong to kaya ayaw mo magseryoso. Ikaw yung taong naglalaro pagdating sa love life. Kasi sa palagay mo, pagdating sa love life, palaging ganyan. Lahat ganyan. Lahat ng to, lahat ng ideyang yan ay hindi tama. Remember again na ang gusto ng Diyos, ang reason kung bakit ginawa ng Diyos yung marriage ay para magkaroon ng bagong family. Ayaw niya ng hiwalay at hindi siya yung promotor ng paghihiwalay. Okay? That is why we're gonna be talking about yung reconciliation nga, pakikipag-ayos. But for this to happen, you need to understand yung verse, okay? So sa 2 Corinthians chapter 5,
Babasahin natin mula verse 17 hanggang 20. Look how interesting. Sabi, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Here, you can see, my friends, yung sikreto para maiwasan yung mga sinabi natin kanina. Yung nabanggit natin about divorce, pagiging single, walang belief, walang hope na merong happiness sa marriage, right? 50% naghiwalay. Okay? Things like this. Ito yung sikreto para lahat ng sinabi natin kanina hindi mangyari. Ano pa so? Hindi ko makita. Ayan, nasa harapan mo. Ayan, nasa harapan mo. If anyone is in Christ, he is a new creation. Kailangan bagong nilalang. May mga naniniwala, Marge, na kapag ka nagrelasyon, bagong buhay. Okay? Pag nagpakasal, bagong buhay. Pag nag-asawa, bagong buhay. This is not necessarily true. Kasi, for example, bakit ba nagkakaroon ng problema yung mag-asawa? Nagkakaroon ng problema yung dalawa. It's because magkaiba yung pagpapalaki sa bawat isa. Okay? So, dala-dala ng bawat isa yung dati nilang pagkatao, dati nilang bagahe. Okay? Imagine ngayon kung papasok sila sa isang relationship at dala-dala pa rin nila, sila ay namumuhay pa rin sa dati nilang nakaraan, sa dati nilang kinalakihan, dati nilang paniniwala. So what happened? Lumang tao plus lumang tao, hindi yan mag-i-equivalent ng bagong buhay. Kasi lumang pagkatao o lumang pag-uugali, magpapakasal sa isang taong luma rin yung pagkatao, luma yung pag-uugali. What happens? Do you really think magkakaroon ng bagong buhay? Of course hindi. Kasi ang bagong buhay magsisimula lang kung bagong tao magpapakasal sa bagong tao. Hindi, it doesn't make sense. Bago, okay? Idadagdag mo sa luma and then you will expect bago. No. New plus new. Si Jesus nagsabi noon, di ba? Hindi ka pwedeng maglagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Pag ginawa mo yung puputok, kuha ka ng bago, lagay mo sa bago. Yes or no? So, kapag kayong dalawang tao ay luma, kahit na sila ay pumasok sa relasyon, it will not work. Kasi dala nga nila yung nakaraan nila. But now, kung yung tao ay magiging bagong nilalang, doon magsisimula yung bagong buhay talaga. Doon lang talaga magsisimula ng hope, ng kaligayahan sa relationships. Yes, at yung Diyos mismo yung nagsabi na kung sino man yung, yung na kay Jesus, bagong tao na siya. Maybe now you understood na kaya kayo may problema sa inyong relationship kasi, luma pa rin yung nandun. Siguro, meron ka nung idea na, magpapakasal ako para bagong buhay naman. Yeah, nabago lang sa'yo yung status mo kasi dati kang single, ngayon married ka na. So, yun lang yung nabago. Pero yung sa pagkatao mo, nandun pa rin yun, especially nga kayo na marami kayong mga naging karanasan na sa inyong love life. Marami kayong mga failed relationship at maybe sabi mo kasi ito na yung taong para sa akin. Siya na yung magiging bago na ako kasi iba siya. Iba itong taong na itong nakilala ko. And knowing na pag nakapakasal kayo, parang bumabalik lahat ng mga naranasan mo, Wizard, kasi andun pa rin yung luma mong buhay. So, even if sabihin niya na ito bagong tao to, foreign year kasi so ito bagong tao to. So, it means magiging bago na yung relasyon ko. Not really. Kasi kung ikaw luma, kahit may bago ka ng may bago, it's the same thing. Kasi luma ka pa rin. Babalik at babalik pa rin kung saan ka nagsimula sa relationship mo. Yeah. So, you see, ang unang dapat mong intindihin is that dapat bago.
Okay? Bago. At kailan nagiging bago yung tao? Kapag siya ay na kay Kristo, sabi. Pag tayo ay na kay Kristo, lahat daw nagiging bago. Old things passed away. Hindi tamang dala-dala ng tao yung luma niyang bagahe. Hindi pwedeng dala-dala ng tao yung nakaraan niya. Hindi mabubura sa memory yun, pero hindi pwedeng dala niya. Hindi pwedeng dala-dala niya yung mga sakit ng nakaraan. Hindi pwede. That's why we always say sa inyo, pag pinanood niyo yung mga videos, you will see, laging sinasabi, people, kung kayo ay sugatan pa, huwag muna kayong pumasok sa relationship. Linisin niyo muna magpagaling muna kayo. At hindi kayo pinapagaling ng relationship. Pinapagaling kayo kapag yung lumapit kay Jesus. Why? Kasi yan yun. Old things must pass away. Kailangan mawala. That's why you have to invest sa bagong creation. Okay? Lahat tayo lumaki sa iba't ibang paraan, iba't ibang idea, iba't ibang ideology. Today, I was even, actually, it was yesterday na. I was even sharing. Usog ka ng konti dito. Atras ka ng konti. No, atras. There you go. You see, atras ka pa ng konti. Look at this. Look at this. Can you see? Kasi pagka ako lumapit, ikaw nawawala. See? Pag ikaw lumapit, ako nawawala. Pasensya na people. Ang gamit namin ngayong camera is very high-tech. So, I'm trying to adjust. But, I was saying, kahapon sa Wednesday meetings natin, I was sharing sa mga tao yung patungkol dun sa lumang ideology. Okay? May mga taong naging Christian na. Pero the way they think is still old. Hindi nangyari yung old things have passed away. Behold, all things become new. Hindi pa nangyari yan. So, nasa church na sila, pero yung pag-iisip nila patungkol sa mga bagay-bagay sa buhay, luma pa rin. For example, idea, let us say, sa finances. Okay? Well, Filipino tayo, kaya kayo nanonood ngayon. Yeah? So, sa Philippines, maraming beses naririnig natin yung mga idea. Lumaki tayo na may mga idea na pinakain sa utak natin. Maybe through music or mga teleserye na napapanood natin or even sa family, sa paligid, sa surrounding, sa school, kaibigan, right? Yung kultura. So, finances. May mga naniniwala sa Philippines na pag wala kang utang, hindi ka tao. Lalo na for example dito sa Hong Kong. Hong Kong nag-abroad na OFW. Merong idea na ganyan na ang pangungutang ay normal. Normal ang utang, pastor. So yung idea na yan, pag hindi mo inalis yan, yung lumang pag-iisip na ganyan, what will happen? You will always be stuck. Kasi hindi naalis yung idea yan. Yes, nagpupunta ka sa church, pero yung ideology mo is the same. So paano ka lalaya? Hindi ka lalaya. Now let us go sa ibang subject, hindi sa finances, sa love life mismo. Sa Philippines, meron itong idea. Do you remember nung nagpupunta tayo sa Davao, sa mga lugar na yun to before make yung special meeting. Now church na sila. But before nagawa tayo every month yata, right? We travel. And habang naghintay kami ng flight, one of those days, nakita ko doon sa TV yung palabas nung yung mga sitcoms, mga bata nandoon lalaro. And then biglang may tanong, sino ang dapat niyang pakinggan? Ang kanyang pamilya o ang kanyang asawa? And at that moment, tinignan ko si Marge, sinabi ko, my goodness, look at this. Look at this. Sino ang dapat pakinggan? Ang kanyang pamilya o ang kanyang asawa? Yung asawa niya, ano yun? Hindi niya pamilya asawa niya? In fact, ang tanong ay, sino ang dapat niyang pakinggan? Yung kanyang pamilya o yung kanyang kamag-anak? O kaya, sino ang dapat niya pakinggan? Yung kanyang asawa o yung kanyang kamag-anak? Kasi from the moment na nagpakasal ka, yung pamilya mo, immediate family change. Yung mga magulang natin, hindi na sila yung top. Nung single tayo, sila yung pamilya natin. Mga magulang, mga kapatid, sila yung immediate family. But from the moment na magpakasal ka, ang pinaka-importante sa'yo, supposedly, biblically, ay yung asawa mo. So much so, nasabi sa Biblia na kapag nagpakasal nga raw yung dalawa, 'di ba? Pag nagsama yung dalawa, kailangan nilang iwan ang ama at ina. Hindi to madaling tanggapin ng maraming Pilipino dahil yung kultura ay iba. So, ayaw nilang tanggapin yan. Sinasabi hindi, may ibang meaning yan. So,
hanapin mo kung anong meaning gusto mo. Okay? Pero, I think ang linaw ng meaning. Bakit sinasabing iwan? Hindi iwan na iwan. When it say iwan, magbagong buhay. Everything new. May asawa ka na, gusto mong mag-work that out. You need to focus sa asawa mo. But how many relationships na apektuhan? Kasi yung lalaki mas close sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mama, sa kanyang papi, right? Kaysa sa kanyang asawa. Mas nakikinig doon kaysa rito. Ganon din sa babae. Yung babae mas nagbibigay ng attention sa mama, sa kung sino, kaysa asawa niya. Sometimes, mas nagbibigay sa anak ng attention kaysa asawa. Yung anak ay mas importante kaysa anak. Meron pang idea na, pero yung asawa ko lang. Yan. Yung mama, yung nanay ko, isa lang yan. Nag-iisa lang. Okay. Ilan ba asawa mo? Ilan ba yung asawa mo? Bakit mo sinasabing yung asawa ko lang, yan, yung nanay ko, iisa lang. Ilan yung asawa mo? You see, yung mga ideology na yan, pag hindi yan naalis, pag hindi nangyari yung old things have passed away, pag hindi pa nangyari yung new creation, dala-dala mo yan. So ngayon, yung mga idea na, di asawa ko nga lang yan, pwede ko yung iwan anytime kasi ang importante yung magulang ko and so on. What happens? Disaster. Hindi nakinig sa sinabi sa Biblia na from the moment na magpakasal, you become a new family. So, dapat yung attention mo nasa pamilya mo. You put all your strength sa pamilya mo. Kung ganyan yung lalaki at yung babae, look at this, new creation. You come together, new family. Yan yun. Mas kilala ako ni Marge kesa kilala ako ng mami ko. Mas kilala ko si Marge kesa kilala siya ng mama niya. Bakit? 18 years kaming magkasama ni Marge. 18 years na. Sa pamilya ko, andun ako hanggang up to 12 years old, I think. Hindi pa ngayon, kasi may mga month na magkakaiwalay kami. So, 11 years, more or less. 11 years kasama ako ng family ko. Simula nung, napunta ako sa planetang to. 11 years. Si March, kasama ko every single day for 18 years. Pagka tinanggal natin yung mga araw na magkaiwalay kami dahil sa flight, dahil sa pandemic, okay? Ilang buwan lang yun. Ilang buwan? Less than 3 months. Sa 18 years, less than 3 months, magkahiwalay kami ni Marge. So, mas kilala ako ni Marge at mas kilala ko siya kaysa kilala ako ng mami ko. May mga bagay na hindi alam ng pamilya ko patungkol sa akin, alam niya. Bakit? Kasi siya yun. So, sino ang dapat mas mahalaga sa akin? Of course siya. Yung boses niya ay mas matimbang. At yung iba sa inyo ngayon, as you watch this, you say, right? Shock na shock. Bakit? Kasi lumang creation. Because sa Philippines, what happens? Hindi. Ikaw yung panganay. Meron kang responsibilidad sa pamilyang to. So, yung mga ideology yan. Kasi sa Philippines, kahit may anak ka na, may apo ka na, right? Doon ka pa rin titira sa may compound ninyo, di ba? Kasi gusto ng lahat, isa. Right? Pati libingan, sa isang kabaong lang kayo lahat. Right? Isang kabaong. Isang kabaong na, malaking kabaong na. Triple XL. Bakit? Dahil gusto lahat doon. Kaya yung isa, hindi may anak na, ayaw umalis. Mama's boy. Hingi pa rin ng hingi kay mama. Right? Why? Old creation. This is something, there are things, Marge, na yung Biblia, pagka tinuro sa atin, parang radical. But actually, sinasabi yun ng Diyos kasi gusto niyang magsimula tayo. Gusto niya na bago. Sinabi niya kay Abraham. Sabi niya kay Abraham, live. Leave your father's house, leave your nation. Go to the place I'll show you. Okay? Ikaw lang at saka isawa mo. Go ahead. Go there. When we listen sa boses ng Diyos, everything becomes new. For sure, kasi yun nga yung mga nakikita na namin, right? Yung mga, really, they go against sa mga tradition, sa mga kinalakihan nila. Nakikita namin Kultura. yung kultura. Nakikita namin yung blessing na sinasabi ng Diyos. Yung salita ng Diyos na nag-materialize sa buhay nila, why is that? Kasi they go against sa mga yung kinalakihan nga. Right? Like for example, sa Filipino, right? Sa Philippines, yung mag-asawa kailangan daw mag-anak para
maging family kayo. Pag walang anak, hindi Walang pamilya. anak, hindi family. So, ano yung gagawin ng mga hindi pa new creation? Kahit hindi pa sila kasal, kahit hindi man na Hindi pa nila nag-a-adjust. kakilala, na hindi nga kakilala, basta mag-anak na lang, okay lang. So, hindi pa kakilala yung tao, right? Nag-anak na kagad. Basta may anak. Okay, o kaya kahit kasal na sila, unang years pa lang ng pagsasama nila, dapat yun yung years na, mag-a-adjust sila, magkakakilala sila. No, kasi ang idea ay, pag wala kayong anak, Hindi kayo hindi pamilya. family. So, anong gagawin nila? Instead na nakafocus sila sa kanilang dalawa lang, no, kilalanin nila, right, magplano, right, kasi, it's very important yung plan. Pero, ano yung ginagawa nga nila? Papadala sila sa pressure, papadala sila sa mga sabi-sabi na, kailangan mo, pag nasa ganyan ka ng age, pag 30 plus ka na, mahirapan ka ng mga anak. So, yung mga yun, nadadala sila sa mga pressure-wise at kasi, doon pa lang nakikita na hindi siya bagong nilalang. No. Nandun pa rin siya sa past niya, nandun pa rin siya sa kanyang Old things. old things. So, yung mga sinasabi, right, is really against sa mga kultura natin. Pero kapag sinunod natin yung salita ng Diyos, ano yung return? Is yung blessing. Hindi ka magiging curse, is blessing yun. So wag kang masyadong nakakapit dun sa mga old things na yung mga kinalakihan mo, yung mga sabi-sabi ng mga matatanda. Yung mga ideas, Marge, mga ideology. Mga ideology. Yeah, it's a dangerous thing. Nakasulat sa Romans na kapag tayo raw na kay Jesus, do not allow yung maging sumunod sa pattern ng mundo. But sabi, be transformed by the renewing of your mind. Kailangan magbago to. So, new creation yung pinag-uusapan natin. Pagka hindi ka new creation, pag hindi old things passed away, walang magbabago. Kahit na, bagong taon, right, is about to come. Diba? And then, kung hindi mo yan itatatak, hindi ka magkakaroon ng revolt na, gusto kong maging bago. Gusto kong maging creation, yung really totoo. Hindi lang, for 1 month, susubukan maging totoong, kunwaring bagong nilalang. Pero deep inside, nandiyon pa rin yung old things mo. So you need to ask God, Panginoong Jesus, gusto ko really maging bagong nilalang. Especially ngayon nga, yung taon magsisimula, imagine mo yung binibigay sa atin ng Espiritu Santo, yung message, yung Espiritu na pinapasa sa inyo. Kasi why is that? Kasi gusto niya kayong maging bagong nilalang. Imagine mo kapag papasok ka ng bagong taon at meron ko yung mindset mo is bago na rin. So for sure, yung mga old things, hindi mo na yun madadala. Why is that? Kasi yung mind mo is bago na. So nakikita namin yan sa mga taong pumupunta dito. Really, kapag nabago na sila, naturally yung blessing ng Diyos nagmamaterialize. And yun yung difference. Na kapag bago sila, hindi sila nakatingin o nakatira sa past nila. Nakikita namin yun through the testimony. So if you really want, my God, bagong taon, gusto ko rin maging bagong creation. So help me. The truth is, hindi nyo pwedeng pikiin yung pagiging bago. Pag yung tao ay luma, anumang bagong relationship, pasukan niya, sira. It's not gonna work. That is why, sabi dito sa Biblia, now, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Tingnan nyo. So, kanina, sinabi natin, naging bagong nilalang. At kapag yung tao naging bagong nilalang, binibigyan siya ng ministry of reconciliation. Ano yung ministry of reconciliation? Ano yung position ba yan? Parang music ministry? No. Ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na mag-reconcile, makipag-ayos. Kasi sabi niya rito, tayo raw ay
kailangan makipag-ayos sa Diyos una sa lahat. Yeah? Gusto mo maging bagong nilalang, makipag-ayos sa Diyos. There's no point makipag-ayos sa asawa, makipag-ayos sa kung ikaw hindi pa nakikipag-ayos sa Diyos. Okay? Continuing. That is, anong meaning yung ministry of reconciliation? That God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Anong meaning yan? Parang malalim, pero let me explain in a very simple way. Anong trabaho ni Jesus? I-reconcile tayo. Paano niya ginawa yun? Una sa salita niya. Binigay daw sa atin yung salita of reconciliation. To the point na sabi sa Biblia nga, na nung dumating si Jesus, sabi niya, in the beginning was the Word. Yeah? At yung salita, yun si Jesus. Nagkatawang tao yung salita. So, ang reconciliation, yung pakikipag-ayos sa Diyos, nagsisimula ito sa salita natin. You need to be attentive sa kung anong sinasabi mo. Sometimes, may mga couples na kaya ang gulo ng ng relasyon, hindi sila marunong makinig sa salita. Hindi sila marunong tumanggap ng salita. Kasi here you can see paano tayo pinatawad ng Diyos. Papatawarin tayo ng Diyos sa kasalanan natin pag tinanggap natin yung salita niya. Okay? At paano ba naaayos ang relationship? Naaayos ang relationship kapag tinanggap din yung salita. Ang problema ng maraming couples nowadays is that gusto nila na manalo sa pagtatalo. Manalo sa pagtatalo. Paano yun? So kapag nagtatalo sila, gusto nila sila yung panalo. Gusto nila sila palagi yung tama. And this is actually wrong. Kung ikaw lagi yung tama, mali. Kasi hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan payagan mo yung sarili mong matuto. Kung gusto kong matuto, okay, matutunan kung paano mahalin si Marge, kailangan kong matutong makinig sa kanya. Makinig. Minsan may sinasabi siya, kailangan kong makinig. Kung gusto niya na maayos yung relasyon namin, kailangan matuto siya makinig sa akin. Pero imagine, sa dalawa, salita ng salita. I remember, pero walang nakikinig. I remember yung nagsabi sa akin last week, maybe like 3 weeks ago, yung isang nanay na, nasabi niya noon, malaki daw binago sa kanya ng Diyos. Kasi noon, Marge, kapag kakausap niya yung asawa niya, so tatawagin niya yung asawa niya, tawagin niya yung asawa niya, and then, makikipagtalo siya sa asawa niya. Kung ano sasabihin. Tapos pag yung asawa niya magsasalita ng off. Bye-bye. Tapos pag may naalala siya na nakalimutan niya pa sa tawagan ulit. Pagka magsasalita na isa, tingnan niyo yan. Tingnan niyo. Nakikinig ba yung tao? No. Yung tao lang salita ng salita. So paano mo malalaman kung anong nasa sa loob? You need to be able to accept yung salita. Doon nabubuo yung reconciliation. Kung gusto mong makipag-ayos, halimbawa kayo na may marriages na may lamat, gusto nyong maayos, learn to sit down and listen. Talk. Alamin mo kung ano yung nasa sa loob ng asawa mo. Huwag kang mag-alala kung mananalo ka sa argument or not. Sometimes mas magandang matalo. Dahil pag natalo ka sa argument, mananalo kayo pareho. Kapag ikaw ang laging nananalo, talo naman kayo pareho. Hindi. Actually, wala dapat manalo. Wala. Ang argument, hindi yan para may manalo. Ang argument ay para mag-reconcile. I pray na maintindihan nyo yung sinasabi ng Holy Spirit. And talking about pag-uusap, very soon, magkakaroon tayo ng love walk. Ito na yung last love therapy ng taon. So, next year, kailan pa? So, I'll let you know. Love walk. Kung saan magkakaroon tayo ng lakad pag-ibig. lakad pag-ibig. Okay? Para yung mga kalamnan nyo ay maging malusog. Alright? We're gonna talk more about this, but it's time to talk. Okay? Now, then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo, we implore. Sinasabi ko to sa inyo, please, makipag-ayos ka sa Diyos. Ang una mong dapat atupagin, my friend, ay pakikipag-ayos sa Diyos. That's why, Marge,
pag yung tao kasi hindi maayos sa Diyos, hindi reconcile sa Diyos, walang magtuturo sa kanya ng mga sinasabi natin. Kahit itong mga sinasabi natin, hindi tatanggapin ng isang taong hindi nakikipag-ayos sa Diyos. Matatanggap mo lang to. You will find yung sinasabi ko offensive kung hindi ka sa Diyos. You will think, gabi itong mga hindi ko to papanoorin kasi yung mga tituro mali. Meron kang opinion mo kahit ikaw naman ikaw yung tagilid. Kabi hindi. Ikaw yung tagilid. Tapos ikaw pa yung nag-aakalang tama yung ideas mo. Right? Pero I understand, hindi mo ito matatanggap kung ikaw ay hindi reconcile sa Diyos. So, anong unang atupagin? Reconciliation sa Diyos. Bumalik sa Diyos. Makipag-ayos sa Diyos. Only then they will see yung guidance ng Diyos. For sure. Kasi lahat, kung gusto natin na, makipag-ayos, siguro, for example, ngayong, meron ka nitong, really, na-touch ka, right, through the messages, right? Kailangan mo magpatawad. Pero unang-una sa lahat, kailangan ka munang humingi ng tawad sa Diyos. Right? Kasi lahat tayo nagkakamali. Pero yung unang-una sa lahat is humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Why is that? Para lahat kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos, then lahat ng mga tao na nasaktan natin o nasaktan tayo is easy. Why is that? Kasi meron kang peace sa kalooban mo na pinatawad ako ng Diyos. So, meron din akong right na patawarin din yung iba at humingi din ng tawad. That's it. Reconciliation sa Diyos. Okay? Yan yung ministry of reconciliation. Makipag-ayos muna sa Diyos. Hindi mo magagawa yung mga sinasabi natin kung ikaw hindi maayos sa Diyos. So, since ito yung last love therapy ng taon, use this opportunity para magsimula ng bago. Okay? For sure. Hindi yan yung bagong tao, happy new year, wala yan. Yeah. Talon-talon, tatangkad pa, no, hindi ka tatangkad. Kahit this year, 'di ba? Sabi nila ang color daw is peach. So kahit na magsuot ka ng marami kang peach, pero kung luma pa rin yan sa kalooban mo, walang mangyayari. Yeah, kasi black, Yeah. darkness. Darkness yung mapupunta sa buhay mo. Okay? Be careful about this. Makipag-ayos kayo sa Diyos and you will see yung glory ng Diyos. Alright? 2024, maraming naghihintay sa atin. Very nice. We're going to let you know kung ano mangyayari very soon. Okay? But may the Lord bless you all abundantly. May this year was a blessing for us. I hope it's a blessing for you as well. But next year, kita tayo ulit. Okay? See you next year. See you night vigil. Next year. God bless you. Bye-bye.